sa atin pong kura paroko na si Father Godwin at sa inyo pong lahat na kaisa natin sa ika-4 na gabi ng ating nobenaryo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating paghahanda ay hindi nalalayo sa isa't isa para lamang din po sa ating kaalaman sa aming pong parokya ng Nuestra Señora de Gracia sa Guadalupe Viejo. Ito rin ang ika-4 na araw sa nobenaryo dahil sa linggo, ang ating dalawang mga parokya sa karangalan ng ating mahal na ina ay magdiriwang ng ating mga kapistahan. Dito, pagpaparangal sa ating mahal na ina, Mirror of Justice, at sa amin po ang Nuestra Señora de Gracia. Kaya nga patuloy tayong namimintuho sa banal, sa mahal nating ina sa mga araw na ito ng ating nobenaryo. Sa gabing ito, nais nating ipagpatuloy ang atin ng pinasimulang pagninilay tungkol sa tema ng ating kapistahan sa taong ito. Nalalagumi natin sa dalawang salita, pasasalamat at paglilingkod. Pasasalamat. Ito ay tugon sa kagandahang loob na ating natamo. Una na mula sa Panginoon. Ang kapistahan, lalong-lalo na sa parokya, ay pagkakataon ng parokya at ng ating kanya-kanyang mga pamilya upang ipagpasalamat sa Diyos ang mga biyaya, pagpapala na Kanyang ipinagkamit sa atin sa nagdaang taon. Sa gabing ito, nais nating balikan ang Ebanghelyo, pati na rin ang unang pagbasa, at doon tingnan pa natin ano nga ba ang dahilan ng ating pasasalamat sa Kanya. Sa gabing ito, nais nating idagdag sa listahan ang pasasalamat sa Panginoon sa Kanyang pagsusugo sa banal na Espiritu. Kung napansin niyo po, sa mga nagdaang araw, ang temang ito ay narinig na natin sa Ebanghelyo at marahil sa mga pagninilay o homilya ng ating mga pari. Ang pagsusugo na banal na Espiritu, ipinangako ni Jesus upang tayo ay samahan, upang ipagpatuloy ang Kanyang pinasimulan. At 3, sa mahalagang gampanin ng banal na Espiritu, ang nakikita nating dahilan upang tunay nga tayo'y magpasalamat sa Diyos. Dagdag pa sa iba't ibang mga biyayang nasa ating listahan. Una, sapagkat ang banal na Espiritu ay sinugong tagapagtangkilik natin. Sa pamamagitan niya, tayo ay nakatatanggap mula sa Diyos ng Kanyang patnubay at ng Kanya ring mga pagpapala sa iba't ibang anyo ng mga ito. Kapag narinig natin tinatangkilik, tinutugunan ang mga pangangailangan, sinasamahan at pinagkakalooban. Ang pagtatangkilik ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At totoo naman, ito'y dahilan upang tayo'y magpasalamat. Ang banal na Espiritu rin ay sinugong tagapagturo. Siya ang umaakay sa atin sa katotohanan. Siya ang nagtuturo sa atin upang higit nating maunawaan ang utos, ang salita ng Diyos. At sana kapag ang mga ito'y ating nauunawaan at natututuhan, kapag tayo'y naapapaakay sa Kanya sa katotohanan, ito sana ay maisalamin naman ng ating mga desisyon, ng ating mga gawa. Dahil siya ang ating tagapagturo.
At kung sa Kanya tayo makikinig, sa Kanya tayo susunod, inaakay niya tayo sa katotohanan, sa kabutihan, at sa tama. To do what is true, what is good. Ito yung Kanyang ipinagkakaloob sa atin. To do what is true, what is good, what is right. At hindi tayo magkakamali kapag siya ang ating pinakikinggan at sinusundan. Tagapagtangkilik, tagapagturo, tagapagtanggol. Narinig natin yung paalala ng Panginoon. Tandaan po natin, ito'y nangyari sa huling hapunan, bahagi ng tinatawag nating farewell discourse of Jesus, upang ihanda ang kanyang mga alagad sa sandali na kanya nang haharapin ang kanyang pagpapakasakit, maging ang kanyang pagkamatay sa krus. At dito, pinauna na ng Panginoon, kung ako ay dadaan at haharap sa ganitong pagsubok, kayo rin ay maging handa. Darating ang panahon, kayo rin ay uusigin. Kayo rin ay dadaan sa mabibigat na pagsubok. Pero huwag kayong matakot at mag-alala sapagkat isusugo ang banal na Espiritu at siya'y magiging tagapagtanggol. Not only to defend us, but also to empower us upang manindigan at magpatotoo sa pananampalataya at ugnayan natin kay Jesus. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas upang kahit sa panahon po ngayon, sa mga pang-araw-araw na pagsubok, sa mga problemang dumarating sa buhay, siya yung ating tagapagtanggol dahil pinatatatag niya ang ating kalooban. Binibigyan tayo ng lakas, hindi lang harapin, kundi lagpasan at pagtagumpayan ang mga problema at pagsubok sa buhay. Ang kaloob na banal na Espiritu, tagapagtangkilik, tagapagturo, tagapagtanggol. At palagay ko naman po, sasang-ayon kayo, ang ating pagtanggap sa Kanya bilang kaloob ng Diyos ay isang dahilan upang tayo'y magpasalamat sa Kanya. Dahil minsan pa, pinatotohanan ni Jesus yung Kanyang pangako. Narinig natin kahapon sa Ebanghelyo, hindi ko kayong iiwang nag-iisa. I will not leave you orphans. I will send the Holy Spirit at patuloy niya kayong sasamahan at gagabayan. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kaloob niyang banal na Espiritu sa ating buhay. Mula dito, puntahan natin ang pangalawa at panghuling tema, yung ating pasasalamat at ang kaugnayan nito sa panawagan ng paglilingkod na may saya. Yung pong pasasalamat, mahalagang ito ay hindi lang sa salita, bagamat mahalaga na ipinaririnig natin, pinardadama natin sa mga tao, maging sa Diyos ang pasasalamat. Pero magandang ito rin ay tambalan ng konkretong gawa. Sinasabi nga po, joy is doubled when it is shared. At kung tayo ay nagalak, tayo'y naging masaya sa mga pagpapala ng Diyos, ito ay mas lalo pa nating mararamdaman kapag ito'y ating ibinabahagi sa iba. At doon natin nais unawain yung paglilingkod bilang pagkakataon upang yung pagpapala na tinanggap natin ay atin ring maibahagi sa iba. Narinig natin sa unang pagbasa, si San Pablo, dating taga-usig ni Jesus, taga-usig ng simbahan,
nakatagpo si Jesus sa isang tanging paraan doon sa kanyang paglalakbay papunta sa Damasco. Ito'y bumago sa kanyang buhay. At ang kanyang pasasalamat, kanyang ipinakita sa kanyang dedikasyon sa pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita. At ngayon, doon sa ating unang pagbasa, isang babae, si Lydia, na nakarinig sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pangangaral, ay tumanggap din sa pananampalataya kay Jesus. Siya rin ay nagpabinyag. Pero para ipakita yung kanyang pasasalamat, ito'y pinakita rin niya sa gawa. Inanyayahan niya si Pablo at ang kanyang mga kasamahan, kung tunay niyo akong tinuturing na kaisa ninyo, inaanyayahan ko sa aming tahanan na kayo tumuloy habang kayo ay naririto. Yung hospitality, yung generosity, yung willingness to share what she had para sa mga tao na naglilingkod kay Jesus. Yun yung naging pagpapakita niya nung kanyang pasasalamat. Yun ay isang paglilingkod, hindi na lang kay Pablo, kundi sa unang simbahan, kundi pati sa Diyos. At kapag ito'y ating tiningnan, hindi natin mababaliwala o hindi makalalagpas sa ating tanaw ang halimbawa ng ating mahal na ina. Matapos niyang tanggapin ang napakahalagang kaloob at regalo, si Jesus sa kanyang sinapupunan, si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang anak, patuloy na ibinabahagi sa iba, patuloy na naglilingkod kasama ng kanyang anak. Kaya nga po makikita natin to sa Ebanghelyo mula sa Annunciation, tumuloy sa Visitation, pati sa pagsilang ng Panginoon, pati sa paghahandog sa templo, sa pagkawalat pagkatagpo kay Jesus sa templo, sa kasalan sa Kana, sa paanan ng krus. Nakikita natin lagi doon si Maria at isang magandang larawan na iniiwan niya sa atin. Ang kanyang patuloy na pag-akay sa atin. Ang kanyang patuloy na pagbabahagi sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Yun ang kanyang paraan ng paglilingkod. Sana po sa anumang paraan na tayo'y nakapaglilingkod sa buhay, sa pamilya, sa ating mga trabaho, dito sa ating parokya, dito sa ating simbahan, kung meron din po sa ating pamahalaan. Sana nga ito'y maging pagkakataon upang pasalamatan ang Diyos at upang maibahagi ang kanyang pagpapala sa iba. At sa huli, sana'y matagpuan natin ang galak sa paglilingkod. Kasi po kapag masaya tayong naglilingkod, hindi natin alintana ang pagod, hindi natin alintana ang mga pagsubok o ang mga problema na maaaring dumating. Sapagkat alam natin ang dahilan, alam natin kung para saan at kung para kanino ang ating ginagawa. Kaya patuloy tayong naglilingkod ng may ngiti at pasasalamat sa Panginoon. Patuloy tayong paakay sa ating mahal na ina. Halimbawa ng pagpapasalamat, halimbawa ng paglilingkod ng may galak. Amen.